Ang kapitbahayan ng Charlestown, Boston ay kilala sa maraming nakawan sa bangko sa buong taon. Apat na matagal ng magkaibigan ang partikular na mahusay dito, sina Doug, Jem, Gloncy, at Dez. Si Doug ang utak sa likod ng kanilang mga plano at sinabi niya sa tatlo ang lahat ng mga detalyeng kailangan nilang isaulo para sa kanilang susunod na operasyon. Noong ang isang gwardya ay pumasok sa bangko na may dalang supot ng pera, sinamantala nila ang pagkakataon na itulak siya at agad na pumasok sa loob at mabilis na kinontrol ang sitwasyon. Bawat taong naroroon ay pinadapa sa lupa at kinuha ang kanilang mga cellphone. Pagkatapos na mabakante ng mga magnanakaw ang istasyon ng cashier, pinabuksan nila sa manager na si Claire Casey ang vault. Matapos kunin ang lahat ng pera at ilagay ang hard drive ng mga CCTV sa isang microwave upang sirain ang mga ito, ang mga magnanakaw ay nagsimulang magbuhos ng bleach sa buong lugar upang maalis ang anumang posibleng DNA proof. Lingid sa kanilang kaalaman, pinindot ni Claire ang buton ng silent alarm gamit ang kanyang paa. Nang malaman ito ng mga magnanakaw, binugbog ni Jem ang assistant manager sa paniniwalang siya ang may gawa noon, at habang marahas siyang gumagalaw, nakita ni Claire ang tattoo niya sa leeg. Nakikitang malapit na silang palibutan ng mga pulis, nagpasya si Jem na kunin si Claire bilang isang hostage, na isang bagay na hindi nila ginagawa. Tinakpan nila ang kanyang mata bago tanggalin ang kanilang mga maskara, at sa sandaling malayo na sila sa bangko, ibinaba nila siya sa dalampasigan. Ang pinangyarihan ng krimen ay kinuha ng FBI na pinamumunuan ni Agent Adam Frawley. Nakita niyang inasikaso ng mga magnanakaw ang bawat posibleng detalye at walang iniwang ebidensya na nangangahulugang ang mga propesyonal ang mga ito. Nahanap din ng kanyang mga tauhan ang van na ginamit para sa pagnanakaw, ngunit ito ay sinunog at walang sino man sa kapitbahayan ang gustong magsalita bilang saksi. Kinabukasan, tinanong ni Frawley si Claire, na nagsabi sa kanya ng kaunting alam niya at hindi ipinaalam ang patungkol sa tato dahil pinagbantaan siya ng mga magnanakaw na papatayin siya kapag ibinigay niya sa FBI ang anumang impormasyon. Samantala, ang apat na magnanakaw ay nagpulong upang pag-usapan ang patungkol sa ideya ni Jem na pang-hostage, ngunit pagdating niya, nagdala siya ng mas masamang balita. Mayroon siyang ID ni Claire at napansin niyang nakatira ito malapit sa kanila, kaya makikita niya siya sa lugar ng madalas. Sa palagay niya ay dapat niya itong sundan at siguraduhing sapat na ang takot nito para hindi makapagsalita, ngunit si Doug ang pumalit at sinabing gagawin niya ito dahil minsang nakulong si Jem at ayaw niyang bumalik pa siya roon, ngunit sa totoo lang, gagawin niya ito dahil hindi siya nagtitiwala kung gaano karahas si Jem nitong mga nakaraang araw. Sa araw na iyon, lumibot sina Doug at Jem sa kapitbahayan upang gawin ang lahat ng kinakailangang pagbabayad sa kanilang dealer ng baril, dealer ng kanilang sasakyan, at si Fergie, isang Irish mobster na mayroong negosyong flower shop. Pagkatapos ay magdamag silang nagiinuman, nagsusugal, at nagdodroga kasama ang mga call girls. Sa sumunod na gabi, nagiinuman silang apat sa isang bar nang lapitan sila ni Chris, ang kapatid ni Jem at isang single mother. Siya at si Doug ay dating magkasama, at sinabi niya kay Doug na namimiss na niya ito, ngunit si Doug ay ayaw nang makipag-usap sa kanya at umalis. Gayunpaman, nang si Doug ay nanonood ng TV sa kanyang apartment, pumasok si Chris gamit ang duplicate na susi ng pinto at inaya si Doug na mag-TikTok. Kinabukasan, sinimulan ni Doug na sundan si Claire. Nang makita niyang pumasok ito sa isang laundry shop, pumasok rin siya at pasimpleng lumapit sa kanya. Biglang umiyak si Claire dahil sa nakita niyang mga mantsa ng dugo sa kanyang damit dahil naalala niya ang nangyaring pagnanakaw. Sinamantala ni Doug ang pagkakataon upang lapitan siya at tanungin kung okay lang siya. Upang mapagaan ang pakiramdam niya, niyaya ni Doug si Claire na uminom at makipag-usap. Sa gabi ay lumabas sila upang mag-usap, kahit na nagsinungaling si Doug at sinabi sa kanya na nagtatrabaho siya sa construction at ang tatay niya ay nakatira sa ibang lugar sa halip na nakakulong at isang kriminal. Pagkatapos ay isinakay niya siya sa bangka, sinasabing pagmamayari ito ng isang kaibigan, ngunit sa totoo lang ay ninakaw niya lang ito upang may magamit sila. Nang tanungin siya ni Claire patungkol sa mga nangyayaring nakawan, sinabi niya lang na nakakabahala ang mga ito. Sa sumunod na araw, nang nakipagkita si Doug kay Jem, ipinaalam niya sa kanya na maayos ang sitwasyon at hindi na kailangang patayin si Claire, tulad ng gusto ni Jem. Sa kabilang banda, pinasok ni Frawley at ng kanyang tauhan ng bahay ng isang kriminal na kanyang kontak, at matapos itong tanungin patungkol sa pagnanakaw, nakakuha siya ng clue kung saan sinabi nito na ang mga lalaking iyon ay hindi gumagawa ng mga trap tulad ng iba at alam nila kung paano gawin ang mga kahon. Ang uri ng kaalaman na ito ay makukuha lamang habang nagtatrabaho sa isang lugar tulad ng Veracom, kaya sinimulan nilang tingnan ang mga work records at mga profile ng mga empleyado. Nakipagkita rin si Frawley kay Claire para sa tanghalian upang magtanong sa kanya ng ilang higit pang mga katanungan at sinusubukan na manligaw sa kanya, ngunit binanggit niya na mayroon na siyang nakitang iba. Nagsimulang lumabas sina Claire at Doug, isang katotohanang itinatago ni Doug sa kanyang mga kasama.
Habang nagiging malapit sila, mas ibinabahagi nila ang tungkol sa isa't isa. Inamin ni Claire na nakikipagtulungan siya sa FBI, at si Doug ay nagkunwaring curious lang na tanungin siya kung mayroon silang mga posibleng suspect. Nabanggit din niya ang tato na nakita niya, na hindi niya alam kung sasabihin ba ito kay Frawley dahil baka magpalagay ito sa kanya sa kapahamakan. Pinayuhan siya ni Doug na isikreto niya muna ito sa ngayon bilang isang card na maaari niyang gamitin sa ibang pagkakataon, lalo na kung nangangahulugan ito ng pag-iwas sa witness protection. Bilang kapalit, ibinahagi ni Doug na iniwan siya ng kanyang ina noong siya ay 6 na taong gulang at sinubukan niyang hanapin siya, ngunit ang kanyang ama ay wala man lang ginawa tungkol dito. Naibahagi naman ni Claire na kailangan pa niyang dumaan sa mas malayong ruta pauwi sa kanyang bahay dahil may mga miyembro ng gang na nagbabato ng mga bote sa kanyang sasakyan kung dadaan siya sa normal na kalsada. Kaya pagkatapos niyang ihatid siya sa kanyang tahanan, hiningi ni Doug ang tulong ni Jem at sabay nilang binugbog ang 2 miyembro ng gang. Marahas na binugbog lang sila ni Doug at nagtanim ng ilang droga bago sinabihan na dapat silang umalis bago matapos ang linggo, ngunit si Jem ay binarilang hita ng lalaki bago hinubad ang kanyang maskara at ipinakita ang kanyang mukha. Hindi na natutuwa si Doug sa pagiging marahas ni Jem. Kinabukasan, nahanap ni Frawley ang file ni Des bilang empleyado ng Veracom na ang kanyang mga araw na may sakit ay tumutugma sa mga petsa ng iba't ibang nakawan sa bangko. Nagbigay daan ito sa kanila na sundan siya sa isang family barbecue at natuklasan ng mga pagkakakilanlan ng buong gang, bagamat wala pa rin silang matibay na ebidensya para mahuli sila. Sa ngayon, inutusan ni Frawley ang kanyang mga ahente na bantayan silang lahat. Habang magkasamang nanananghalian sa isang maaraw na araw, sinabi ni Claire kay Doug na ang panahon na ito ay nagpapaalala sa kanya ng araw na namatay ang kanyang kapatid. Nang umalis siya sandali sa mesa para pumunta sa banyo, biglang sumulpot si Jem at umupo kasama si Doug, na nag-aalala na malalaman nito ang kanyang sikreto kaya sinubukan niyang paalisin siya ngunit hindi nagtagumpay. Bumalik si Claire at bagamat labis na nagulat si Jem, sumabay pa rin siya sa usapan sandali habang si Doug ay nag-aalala na makikita ni Claire ang tato sa batok ni Jem. Nang siya ay paalis na, nagkunwaring nagpaalam si Doug para lamang matakpan ang tato gamit ang kanyang kamay. Kalaunan ay kinumpranta ni Jem si Doug tungkol kay Claire at sinabi na hindi magandang ideya ang makipagrelasyon sa taong maaaring magpadala sa kanila sa bilangguan. Hindi pa niya ito sinasabi sa iba, ngunit gusto niyang ayusin na ni Doug ang tungkol dito at sa halip ay asikasuhin ang kanilang susunod na operasyon. Gayunpaman, sa palagay ni Doug ay hindi sila handa para sa kanilang susunod na pagnanakaw dahil hindi na niya gusto ang mga kasamahan nila, kaya dapat silang humanap ng iba. Hindi pumayag si Jem, kaya pumayag na si Doug sa ilalim ng isang kondisyon, ito na ang kanyang huling trabaho. Maya-maya, pinuntahan niya ang kanyang ama sa bilangguan upang sabihin sa kanya na maaaring aalis siya ng pansamantala at tinanong siya kung bakit hindi niya hinanap ang kanyang ina. Sumagot ang kanyang ama na walang saysay na subukang gumawa ng isang ina mula sa isang taong malinaw na ayaw maging ina. Pagdating ng Biyernes, oras na para sa kanilang susunod na pagnanakaw. Kumuha sila ng ilang buhok mula sa isang barbershop upang itanim bilang peking ebidensya, hinugasan ng kanilang sarili ng maigi, at nilinis ang lahat ng kanilang kagamitan gamit ang bleach upang wala itong mga fingerprint. Gamit ang kanilang sasakyan, sinundan nila ang isang armored truck at ninakawan nila ito sa sandaling ito ay pumarada. Naging maayos ang mga bagay sa una, ngunit sinubukan ng isa sa mga gwardya na lumaban at tinutukan ng baril si Doug. Dahil palapit na ang mga pulis, hindi na nag-aksaya ng oras si Jem at agad na binaril ang gwardya bago bumalik sa kanilang sasakyan upang magmaneho paalis. Nagmaneho sila ng mabilis habang sinusubukang habulin sila ng mga pulis. Nagdulot sila ng maraming banggaan sa daan, at nang sa wakas ay na-corner sila ng mga pulis, binaril din nila ang mga ito at nagmaneho ulit upang tumakas. Sumubok si Glonsey ng isang mapanganib na galaw sa pagmamaneho na nagpahintulot sa mga sasakyan ng mga pulis na magbanggaan sa isa't isa. Nagawa nilang maalis ang ilang humahabol sa kanila matapos dumating ang pang-apat na miyembro ng kanilang team na naghihintay sa kanila sa isa pang kotse, kaya nagpalit sila ng sasakyan matapos sindihan sa apoy ang kanilang ginamit na sasakyan upang maharangan ang mga pulis. Si Frawley na sumusunod sa kaso mula sa kanyang opisina, ay nagutos sa pulisya na isara ang tulay, ngunit huli na ito dahil ang mga magnanakaw ay nakatawid na bago makarating doon ang mga pulis. Habang muli silang nagpapalit ng sasakyan, nakita sila ng isang random na opisyal na nakaparada sa malapit, ngunit nagpa siya itong hindi na makialam. Dahil wala pa silang lehitimong patunay na magagamit, gusto ni Frawley na makausap man lang sila, kaya pinapunta niya ang kanyang mga tauhan upang dalhin silang apat para sa interogasyon.
Pagkatapos ipabasa sa kanila ang mga linyang sinabi ng mga magnanakaw sa mga biktima, sinubukan ni Frawley na magtanong ngunit si Jem ay nananatiling tahimik matapos humiling ng isang abogado, at si Doug, na alam na wala silang kinalaman sa kanya, ay sinabi sa kanya na lagi nilang alam na sinusundan sila ng FBI dahil alam ng lahat kung ano ang hitsura ng kanilang antena. Ang susunod na hakbang ni Frawley ay subukang kumuha muli ng ilang mga pahiwatig mula kay Claire, ngunit nang tumawag siya sa bangko ay nalaman niyang nag-resign na siya. Naghihinala sa kanya ngayon, pinatap niya ang kanyang mga tauhan sa kanyang telepono at nalaman niyang matagal na siyang nakikipag-ugnayan kay Doug. Nalaman din ni Doug na nagretiro na siya nang makipagkita ito sa kanya upang bigyan siya ng isang mamahaling kwintas, kaya kinuha niya ang pagkakataon na hilingin sa kanya na umalis kasama niya papunta sa ibang lugar, na tinanggap naman ni Claire. Pagkatapos ng kanilang date, binisita si Claire ni Frawley, na napansin ang kwintas bago ipinakita sa kanya ang profile ni Doug at sinabi sa kanya ang totoo. Samantala, nakipagkita si Doug kay Jem na may bagong trabaho mula kay Fergie, ngunit tinanggihan ito ni Doug at sinabihan siyang maghanap ng iba dahil tapos na siya. Ikinagalit ito ni Jem na inakusahan siya ng pag-abandona kay Chris at sa kanyang anak, ngunit ipinaalala ni Doug sa kanya na walang nakakaalam kung sino ang ama. Nagpasalamat naman siya sa ginawang kabutihan ng kanyang pamilya nang ampunin nila siya nang makulong ang kanyang ama, ngunit kailangan na niyang umalis. Ipinaalala ni Jem na minsan siyang pumatay ng isang lalaki para protektahan si Doug at nakulong siya sa loob ng 9 na taon para dito. Sinabi ni Doug na hindi niya yun nakakalimutan at nagpasalamat sa kanyang sakripisyo, ngunit iginiit pa rin niya na nais niya ng magbagong buhay sa ibang lugar. Pumunta siya kay Fergie para ipaalam din ito sa kanya, ngunit ayaw ni Fergie sa iba dahil si Doug ang tunay na utak dito. Binanggit niya kay Doug na nagtrabaho rin noon ang kanyang ama sa kanya at ninais rin niyang umalis, at iyon ang dahilan kung bakit inilagay ni Fergie ang ina ni Doug sa droga. Hindi umalis ang kanyang ina, namatay ito sa labis na dosis, at hindi ito sinabi ng kanyang ama sa kanya. Kung hindi niya tatanggapin ang trabaho, pinagbantaan ni Fergie na gagawin niya kay Claire ang parehong bagay na ginawa niya sa kanyang ina. Nagmamadaling pumunta si Doug sa bahay ni Claire para tingnan kung ayos lang siya, ngunit umiiyak na pinalayas siya nito at hindi hinayaang humingi ng tawad o magpaliwanag. Mula noon, sinubukan niyang bantayan ang bahay nito at nakita ang isa sa mga fag ni Fergie na nagsabit ng funeral wreath sa pintuan nito. Sinira ito ni Doug at sa wakas ay tinanggap na ang trabaho dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos bisitahin si Chris para sabihin sa kanya na aalis na siya pagkatapos ng trabahong ito, sinubukang lapitan muli ni Doug si Claire at nangakong hinding-hindi niya ito sasaktan dahil marami na siyang ninakawan ng mga bangko ngunit hindi pa siya nakapatay ng sinuman. Hiniling niya kay Claire na hintayin niya siya at aayusin niya ang lahat bago umalis. Nagsama-sama ang gang para marinig ang plano ni Fergie. Mayroon siyang inside information para pagnakawan ng Fenway Park at gagawin nila ito kinaumagahan pagkatapos ng malaking laro kapag puno na ang kanilang mga safe. Samantala, nilapitan ni Frawley si Chris sa isang bar, iniisip na maaaring makakuha siya sa kanya ng impormasyon. Pagkatapos ng pekeng pakikipaglandian sa kanya, ipinakita niya sa kanya ang kanyang badge at sinabing alam niyang siya ay isang mule para kay Fergie. Noong humingi siya ng abogado, tinanong ni Frawley si Chris kung gaano sila katagal ni Doug at kung ilang beses na siya nitong binilhan ng mamahaling kwintas. Binigyan siya ni Chris ng peking lead, kaya sa araw ng operasyon, si Frawley at ang kanyang mga tauhan ay sinundan ng maling trap, habang si Chris ay binisita si Doug para hilingin na isama siya nito dahil gusto rin niya ng bagong buhay, ngunit pinalayas siya ni Doug matapos sabihin sa kanya na aalis siya kasama ng iba. Nahanap ni Frawley si Chris sa ospital matapos niyang mabangga ang kanyang sasakyan habang nasa ilalim ng impluwensya ng droga, at ipinangako niyang bibigyan siya ng proteksyon para sa kanya at sa kanyang anak kapalit ng impormasyon. Dahil sa pakiramdam na palagi na lang siyang ginagamit, sa wakas ay ibinigay niya ang impormasyon tungkol sa Fenway Park. Habang ginagamit ni Dez ang kanyang kaalaman sa electrician para i-disable ang mga alarm at security camera, nagbihis sina Doug at Jem bilang mga pulis at pinapasok sila sa loob ng stadium ng isang contact ni Fergie. Nakasalubong nila ang ilang empleyado at gwardya, ngunit hindi nagtagal ang kanilang pagpapanggap kaya inilabas nila ang kanilang baril at iginapos ang mga lalaki sa sahig. Pagkatapos ay pumunta sila sa cash room at sinabihan ng mga empleyado sa loob na buksan ang pinto at huwag gumawa ng distress call dahil may mga tauhan sila sa labas ng kanilang mga tahanan na handang patayin ang kanilang mga pamilya. Pinayagan silang pumasok, at pagkatapos mapuno ang kanilang mga bag ng maraming pera, umalis sila sa pamamagitan ng parking lot kung saan naghihintay sa kanila sina Gloncy at Des sa isang ambulansya. Napalibutan na ng FBI ang paligid sa labas, ngunit nang makita ni Jem ang mga ito na sinusubukang pumasok, pinaputukan niya sila. Nagsimula ang shootout sa pagitan ng mga magnanakaw at ahente, kung saan nabaril si Gloncy sa tiyan, ngunit sa kabutiang palad ay nakasuot siya ng vest.
Habang patuloy sa pagbaril ang tatlo, binuksan ni Dez ang pinto sa likod upang maitulak nila ang truck na sakay ang isang ahente. Pagkatapos niyang isara muli ang pinto, sinabi ni Doug kay Dez na hindi tulad nila, wala siyang record sa pulisya, kaya maaari siyang lumabas at makakuha lamang ng 7 taon at walang sino man sa kanila ang magtuturo sa kanya para dito. Gayunpaman, tila nainsulto si Dez dito at nagpas siyang manatili kasama nila. Naghagis ang FBI ng ilang stun grenade sa bintana at habang nakompromiso ang senses ng mga magnanakaw, nagpadala sila ng mga espesyal na ahente sa loob na bumaril kay Dez sa sandaling tumayo ito. Nagpasya si Glonsey na gumawa ng isang delikadong desisyon kung saan itataboy niya at pananatilihin ang atensyon ng FBI sa kanya habang sina Doug at Jem ay magpapalit muli ng kanilang mga suot bilang pulis at lumabas sa pangunahing pinto dahil ang FBI ay hindi naghahanap ng mga pulis. Nag-aalala si Doug tungkol sa kaligtasan ni Glonsey kung gagawin niya ito, ngunit ipinangako ni Glonsey na siya ay isang mahusay na driver at marunong tumakas. Ang ambulansya ay lumabas at nagawang makaandar ng sandali, ngunit nang hindi ito mapigilan ng FBI sa pamamagitan lamang ng pagbaril sa mga gulong nito, pinatay ng isang sniper si Glonsey sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang ulo. Habang tinitingnan ng FBI ang ambulansya, sa pag-aakalang lahat ng mga magnanakaw ay naruroon, matagumpay na napalitan ni Doug at Jem ang kanilang mga uniforme bilang pulis at madaling nakatakas sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa ibang mga opisyal. Gayunpaman, ang kanilang pagpapanggap ay hindi nagtagal, ang FBI ay nakatanggap ng impormasyon mula sa mga empleyado na iginapos sa loob na nagsasabing sila ay tinambangan ng mga pulis, kaya agad na nagsimulang tumingin si Frawley sa paligid para sa mga opisyal na kumikilos ng kaina-hinala. Mabilis niyang napansin si Jem na mabilis na naglalakad palayo na may dalang malaking bag sa kanyang balikat at sinundan siya papunta sa isang parking lot. Sa sandaling tawagin siya ni Frawley sa kanyang pangalan, pinaputokan siya ni Jem, at hindi nagtagal ay nakita niyang napalibutan siya ng FBI at mga pulis habang nanonood si Doug mula sa kabilang kalye. Nagawa ni Frawley na masugatan si Jem sa binti kaya nagtago siya sa likod ng isang mailbox at napagtantong wala na siyang mga bala. Tumatangging bumalik sa kulungan, nagpakamatay siya sa pamamagitan ng paglalakad palabas na may hawak na mga baril na naging sanhi ng pagbaril sa kanya ng mga pulis. Hindi hinayaan ni Doug na mawalan ng kabuluhan ang kanyang sakripisyo at tumakas sa pamamagitan ng pagnanakaw ng sasakyan ng pulis habang ang lahat ay busy sa pagsuri sa katawan ni Jem. Nagmaneho siya papunta sa flower shop at pinatay ang tauhan ni Fergie bago niya mapatay ang matanda at hindi siya nasaktan dahil sa suot na bulletproof vest. Pagkatapos ay kinuha ni Doug ang ilang pera na itinago niya at tinawagan si Claire na may kasamang FBI na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Hiniling sa kanya ni Claire na makipagkita sa kanya at sinabing mag-isa siya, ngunit alam ni Doug na isa itong kasinungalingan dahil pinapanood niya siya mula sa kalapit na gusali. Tinanggap pa rin niya ang alok na pumunta at sinabi sa kanya na salubungin siya sa likod ng pinto sa loob ng 1 oras. Pagkatapos niyang humingi ng paumanhin muli sa kanya, binanggit ni Claire ang Sunny Days bilang isang banayad na palatandaan upang ipaalam sa kanya na ang lahat ng ito ay isang bitag, at nakisabay naman si Doug dito. Habang naghihintay ang FBI kasama si Claire para sa isang taong hindi darating, si Doug ay nagtago ng pera sa kanyang hardin at nag-iwan ng sulat sa kotse ni Frawley na iniinsulto siya. Pagkatapos ay umalis siya ng lungsod sakay ng tren habang nakasuot ng uniforme ng pulis. Naghihinala si Frawley sa linya ng Sunny Days ni Claire, ngunit hindi ito sapat upang gamitin bilang ebidensya sa anuman. Pagkalipas ng mga araw, nahanap niya ang perang iniwan ni Doug para sa kanya na may sulat na nagsasabing balang araw ay maaari silang magkita muli. Nagpasya siyang i-donate ito para ipaayos ang lokal na arena ng ice hockey kung saan minsan naglaro si Doug bilang alaala ng kanyang ina. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload.